Si Lantong, na nakatayo sa tabi nila, ay tumutol na dahil pinipigilan ni Zhao Rei ang kanyang sarili, nangangahulugan ito na wala siyang balak na saktan. He concluded na parang aksidente nga ang nangyari kanina. Nakita rin ni Kinyon ang welga na ito, kaya alam niyang maaari talaga itong kumitil sa buhay ng Qingxi City. Pinanood ni Juan Kinyon si Zhao Rei na umaakyat sa hagdan patungo sa palasyo. Nangangatuwiran si Juan na sa wakas ay nagtagumpay si Zhao Rei sa kanyang layuning pumatay at pinigilan ang kanyang lakas. Gayunpaman, malinaw na hindi siya kumilos ng makatwiran, ngunit may isa pang layunin sa isip. Nagtataka si Jingyi, ngunit ito ay nauugnay sa kanyang demonyong aura. He cast his gaze downwards, asking himself, nasangkot ba si Zhao Rei sa Muyong clan? Naunawaan din ni Juan na si Zhao Rei ay nasa ikalimang antas ng Purple Palace, at sa punong guro at mga elder na umakyat sa katotohanan ay para siyang isang insekto. Maluwag na naisip ni Kinyon na kahit na dumating ang katapusan ng mundo, hindi siya mag-aalala tungkol sa anumang bagay. Kalmadong bumantong hininga si Kinyon at biglang mula sa ibaba, isa sa mga taong nanunood. Ang tournament. Susunod na si Tungsan mula sa launching hall. Tiningnan ni Juan Kinyon ang kanyang karatula, iniisip na siya na ngayon. At sa susunod na sandali, tinawag din siya upang simulan ang laban. Humarap si Dong kay Guyo na humihingi sa kanya na patawarin siya, at pagkatapos ay sinabing nakangiti na tila naabot na ng kanyang disipolo ang kanyang limitasyon. Nanginginig na tahimik na pinapanood si Juan na pumasok sa arena. Naisip ni Gu Yiyu na tama ang kanyang kasamahan. Si Jingyon ay nasa ika-6 na antas ng immortal na limitasyon ng palasyo, kaya walang paraan na matatalo niya si Tungsang Zan ay pumasok din sa ring, habang si Kinyon ay magalang na yumuko sa kanya, hinihiling sa kanya na gabayan siya sa tamang landas. Agad na tumayo si Tungsan na may kumpiyansa na pose, tinanong si Juan. Ang isang katulad niya ba na tumagal hanggang ngayon ay dahil lamang sa dalawang matandang anteng-anteng na karapat-dapat sa kanyang payo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang balakang, tinitigan si Juan ng masama. Si Tungsan ay nasa ika-4 na ranggo sa banal na leaderboard sa ika-5 antas ng Purple Palace, at naging sikat na disipulo ng Lanzin Hall. Naalala ni Kinyon na ang vulva na ito ay nagawang lumayo sa nakaraang kompetisyon, ngunit hindi siya pinalad na makatagpo si Yu Jianqing noon, nagawa niyang talunin siya ng walang gaanong problema, na tuluyang nadurog. Maraming mga disipolo ang nag-isip na si Tungsan ay hindi mas mababa sa lakas kina Jiang Do at Zhao Tianluo. Ang una sa banal na leaderboard ay Jiang Xing. Ang pangalawa ay si Qianluo. Ang ikatlong pwesto sa Divine Leaderboard ay si Jiang Do, at ang ika-4 na pwesto ay Tungsan. Sinigaw ng host ng kompetisyong ito ang pagsisimula ng tunggalian. Mayabang na tumikim si Tungsan, sinabing walang kalaban-laban sa kanya si Juan Qingyo. Agad niya itong binalaan na kung ayaw niyang masaktan. Pagkatapos ay pinayuhan niya siya na agad na umamin ng pagkatalo. Muling nabuo ang mga anteng-anteng sa paligid ni Juan, at sinabi niya na kung hindi nila susubukan, hindi nila malalaman, hindi ba? Ngumiti si Tungsan, sumisigaw na babasagin niya ang hindi gumagalaw na shell ng pagong sa isang pag-atake. Mabilis na itinutok ni Tungsan ang kanyang kadena diretso sa hadlang ni Juan, at ang pinuno, nang makita ito, ay nagsabi na ang nanalo ay napagpasyahan na. Hindi naabot ng kadena ang target nito bago pa nito matamaan ang harang, gulat na bulalas ni Tungsan nang makita ito, at si Donggang, nang mapansin ang nangyayari, ay napasigaw sa gulat, napasigaw ng malakas. Agad na nagtaka ang lahat sa paligid kung paano niya ito nagawa. Ang harang na pinalibutan ni Juan sa kanyang sarili ay lumulutang na ngayon sa ibabaw ng lupa, na naging sanhi ng sorpresa ni Changsan na agad na magsimulang sabihin na upang ang hanay ng anteng-anteng ay manatiling buo, dapat itong hindi gumagalaw, dahil kailangan itong kumonekta sa kapangyarihan ng lupa ng langit. Habang nag-uusap si Jiangxin tungkol sa isang bagay na napakasiyentipiko, iniangat niya ang kanyang ulo, iniisip kung saan nakuha ni Juan ang gayong mga anteng-anteng.
Hindi pa niya narinig ang mga ganoong bagay. Patuloy na sinabi ni John King na ang bola ng mga talisman mula kay Senior Brother Kim Yun ay madaling gumalaw at mabilis. Ibinaba niya ang kanyang tingin, iniisip na hindi niya alam na maraming alas si Juan sa kanyang manggas. Pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa sword techniques, kinokontrol din niya ang mga antang-antang. Kaya ayon, kinagat ni Jiang Xing ang ibabang labi sa pag-aakalang hindi na niya ito maaabutan. Si Tungsan, na sa mga oras na ito ay nakatayo sa lupa, ay sumigaw, nagtatanong kung bakit itinuro ni Kim Yun ang harang. Natarante siya at galit na galit. Kaya sa susunod na sandali, itinuro niya ang kanyang pag-atake gamit ang isang kadena na may espada sa dulo. Ang pag-atakeng ito ay tinatawag na paglulunsad ng sword technique. Ang ngiping gereng ay hinayla ni Kim Yun ang kanyang kamay palabas ng harang saglit. Binunot ang isa sa mga makapangyarihang anteng-antang, itinutok niya ang kanyang malakas na pag-atake sa espada na iyon, at nagbanggaan ang dalawang puwersa, na lumikha ng isang pagsabog. Nagsimula ring sumigaw ang mga disipolo sa ibaba, nagtatanong kung ano ang nangyari. Hindi nila naintindihan, bakit wala silang makita. Habang ang lahat ay nagagalit, ang kadena ni Tungsang, tinago ng usok, ay nagsimulang pumutok at lumipad patungo kay Juan, nabasag sa maraming maliliit na piraso, tulad ng siguradong si Juan ni Kent, Cyril, na kasama nila, ay nasugatan ang braso ni Tungsang na hindi inaasahan ito. Malakas na nagmura si Tungsan kay Juan Kim Yun, sumisigaw na naglakas loob itong gumamit ng hidden weapon para masugatan siya. Hinawakan ni Tungsan ang kanyang dumudugong braso gamit ang kanyang kamay, habang si Kim Yun, gamit ang kanyang kapangyarihan, hinawakan ang mga piraso ng kadena gamit ang kanyang mga anteng-anteng. Napangiti si Juan habang pinaikot niya ang isa sa mga dibisyon ng kadena sa kanyang mga daliri, na sinasabi na iyon ang banal na mga bulaklak na nalanta, isa sa Luyan Hall sword techniques, isang kakaibang galaw na walang kaduda-dadang tungkol dito. Sinumpa ni Guyo si Juan sa kanyang isip, nagtatanong, kailan naging hall nila ang teknik na ito. Ngumiti siya ng pilit-pilit na pinipigilan ang galit. Sinabi ni Kim Yun na ang kanyang kalaban sa kabilang panig ay gumamit ng usok upang itapon ang pinakamaraming berdeng aura na armas hanggat maaari. King at tinanong siya kung sa tingin niya ay sobra na ang sneak attack na iyon. Si Juan Kim Yun ay napabuntong hininga, tinanong siya kung hindi niya sinabi na haharapin niya siya sa one strike. At pagkatapos ay idinagdag na walang sinuman ang maaaring mag-isip na hindi siya gagamit ng sword technique. Agad na umungol si Tungsan, sumisigaw na malinaw sa lahat na si Shin. Yun ang unang nagsimula, tahimik na pinagmamasdan ng mga disipolo ang kakaibang away na ito, kahit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Tanging si Jian lang ang tumingin kay Juan na may pagsamba, nagtatanong, na nagtataka. Naiintindihan din ba niya ang mga hidden weapons? Si Luo Jin, na nakatingin sa kanya, ay tumingin lamang sa kanya ng galit, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngumisi si Lantong, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga labi, nagtanong kay Master Donggang, hindi ba niya sinabi na ang mga disipulo ni Jin Yun ay dapat mamuhay sa pamamagitan ng espada at lumakad sa landas ng espada? Nagtaka siya kung gayon, bakit ginamit ni Tungsan ang sandata na ito. Nang inag si Dong at pagkatapos ay tumawa ng kinakabahan, sinabing naisip lamang ni Tungsang ang manalo, at ang mga dayuhang bagay na ito ay nagbigay lamang sa kanya ng kaunting bentahe. Humalukip-kap si Donggang sa dibdib at sumigaw na kadalasan ang sword technique ang naghihiwalay sa nanalo sa natalo. Naisip ni Lantong na nakahalukip-kap ang mga kamay sa kanyang kondangan, double standard lang ito. Nagmura si Tungsang sa kanyang isipan habang nakatingin sa pag-Aeneas barrier, iniisip na ang matandang ito ay patuloy na sumisigaw sa kanya mula sa malayo. Sinusubukan na marinig ang kanyang boses upang malaman ang kanyang lokasyon, ngunit sa isip niya ay pinaalalahanan siya na ang paggawa nito ay maghahayag din ng kanyang lokasyon. Muli siyang nagmura. Itinutok muli ang kanyang kadena sa hadlang, ang kadena ng espada sa kadena ay dumaan sa proteksyon na larangan, na bumagsak sa depensa ni Juan.
Masayang sumigaw si Donggang na tapos na, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang higit pang nangyari sa arena. Nagtataka siyang napasigaw, nagtatanong, pinaghandaan ba ito ni Kinyin? Nagsimulang humigpit ang mga gintong kadena sa katawan ni Tungsan, pinipigilan ang kanyang katawan, pinipigilan siyang makagalaw. Tumawa si Xindian habang ang lahat ng nasa paligid niya ay nagagalit, nagtatanong sa isa't isa kung ano ang nangyari nang sinubukang kumawala ni Tungsan mula sa mga tanikala, malamig na sinabi ni Wang Xing na wala itong silbi. Lumingon si Tungsan nang maramdaman ang dulo ng malamig na bakal na sword. Napuno ng takot ang kanyang mga mata nang makita si Huan sa kanyang likuran. Sinabi ni Jing Yin na ang pormasayon na ito ay maaaring magbigkis ng ikalimang level Purple Palace Disciple sa loob ng 30 paghinga. Napangiti si Kinyon, nakatingin sa walang kalaban-laban na kalaban na walang paraan sa sitwasyong ito. Sinabi ni Jing Yin na may natitira pang 10 hininga si Tungsang, kaya kung susuko siya, maaari lang niya itong pahirapan saglit. Ibinaba ni Wang Xingan ang kanyang sword, kaya naputol si Tungsan. Kasabay nito, itinaas ni Tungsan ang kanyang mga kamay sa gulat at takot, sumisigaw na umamin siya ng pagkatalo. Iginalaw niya ang kanyang mga paa upang hindi na maisip ni Huan ang kanyang banta na gagawin. Agad na inihayag ng host ng kompetisyon na ang nanalo sa Su ay si Kinyon mula sa Luyu Hall. Inalis ni Kinyon ang espada sa kanyang kamay, tinanggal ang mga tanikala na iginapos niya sa kalaban kasama ng mga disipolo ay agad na nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano natalo si Tungsan. Nagulat sila sa nangyari, kaya naman nagtaka sila kung bakit at paano. Nagawa ni Kinyon na lumitaw sa likod ng kalaban, at kung paano na-activate ang formation na ito. Sa oras na ito, unti-unting lumakad si Huan patungo sa labasan ng ring, inilagay ang kanyang sandata sa likod, naiwan ang kanyang kalaban na nakatayo doon na mag-isa. Si Chanlo, na nanunood sa stool na ito mula sa itaas, ay nagsabi na bagaman si Huan Xingyin ay may swerte, nagawa niyang talunin ang isang disipolo sa yugto ng Purple Palace noong siya mismo ay nasa hangganan lamang ng walang kamatayang palasyo. Si Jiang Do, na nakatayo sa tabi niya, ay tahimik na nakinig sa kanya habang si Xiao Tianluo ay patuloy na nagsasabi na ang gayong mga tagumpay ay maaaring mangyari. Ipinagmamalaki sa clan, nakangiti siya habang nakatingin kay Huan, at bagamat siya ang pangalawa sa listahan ng mga banal na henyo, tinanggap niya ang mga merito ni Huan. Tinanong siya ni Jiang Do kung swerte ba talaga ang tingin niya. Itinakip niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ipinikit ang isang mata, na sinasabi na hindi niya inakala. Dahil nalinlang si Tungsang sa simula pa lang ng tunggalian, nagulat si Chanlo, na hiniling sa kanya na magpaliwanag. Si Jiang Do, na siyang pangatlo sa listahan ng mga banal na henyo, ay nagsimulang ipaliwanag sa kanya na sa simula ng tunggalian, ang nakababatang kapatid ni Ji Hyun ay naglagay ng isang bitag at pinahintulutan si Tungsan na sumuko sa paghamak. Agad niyang pinaalala kay Chanlo kung paano nagsimula ang kanilang laban, at pagkatapos ay sinabi na itinago ni Kinyon ang kanyang pormasayon sa isang madilim na sandata at inihagis ito kay Tungsan habang sila ay nagpapalitan ng mga nakatagong sandata sa ilalim ng takip ng espiritual na usok na tumatakip sa kanilang paningin. Sinabi ni Jiang Do na ginamit muna ni Kinyon ang verbal attack upang pukawin at akitin ang kanyang kalaban, na nakakagambala sa kanya kung paano niya itinago ang impormasyon sa isang nakatagong armas. Ito ay noong magkasagupaan sina Huan Kinyon at Tungsan pagkatapos ng pagsabog sa kanilang paligid, pagkatapos ay tumagos ang pormasayon sa tamang lugar, na damaykit sa sahig na bato ng arena sa tabi ng kalaban. Sinimulan ni Xindian na makipagpalitan ng mga nakatagong armas kay Tungsan, maingat na lumikha ng isa pang pormasayon sa tabi niya, ginamit ni Huan ang kanyang banal na kapangyarihan upang bigkasan ang isang panalangin sa loob ng pormasayon upang baguhin ang posisyon nito. Pinaisip ni Kinyon si Tungsan na nasa loob pa rin siya ng formation, at pagkatapos ay pinilit siyang gumawa ng isa pang hindi epektibong pag-atake sa parehong oras. Si Huan ay naninigarilyo at nakita ang lokasyon ng Kinyon mula sa kanyang boses.